Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aking pinakamamahal na mga kapatid sa Islam, maligayang pagdating sa New Muslim Academy at isa pang yugto sa ating serye, ang mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa yugto ngayong araw, nais nating talakayin ang pangalan ni Allah Al-Mannan. Al-Mannan na maluwag nating isinasalin, sa wikang Ingles bilang ang tagapagkaloob. Siya ang mapagkaloob na nagbibigay ng kanyang mga biyaya, ang nagdadala ng kanyang kabutihan at pagpapala sa atin. At ang pangalang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, nalalaman natin ito sa mga turo ng huling sugo, si Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kapayapaan at pagpapala naway sumakanya. Siya ay tumawag sa Diyos na makapangyarihan minsan at sinabi niya, Al-Mannan, La ilaha illan, walang sinumang karapat dapat sambahin maliban sa iyo, o Al-Mannan, ikaw ang mapagbigay. Subhanallah. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay ngang siya ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Siya ang nagtataglay ng isang kabutihan na hindi kailanman nababawasan. Ayan. At hindi lang yan, ang kanyang kabutihan ay napaka-perpekto na siya o patuloy sa pinaka-perpektong paraan. Ipinapasa niya ang kabutihan na iyon sa lahat ng kanyang nilikha. Diba? Kaya ipinagkakaloob niya ito. Ibinibigay niya ito. Pinakakawalan niya ito. At ito ang nagpapangyari na ang kanyang kabutihang loob ay lalong nakamamangha dahil patuloy niya itong ginagawa ng walang sukat. Kapag sinabi nating walang sukat, ibig sabihin, siyempre, lahat ay nasa kaalaman ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit ang walang sukat, ibig sabihin, ay nang walang takot sa kahirapan o pagkawala. Kaya siya ay nagbibigay ng nagbibigay ng nagbibigay. At sa kabila nito, ang kanyang kabutihan ay hindi kailanman, bumababa o nababawasan ang halaga. Nakakamangha, di ba? Kaya siya si Al-Mannan. Siya ang nagmamay-ari ng lahat ng biyayang ito, ngunit hindi lang siya nagmamay-ari. Ibinibigay niya ang mga ito. Subhanallah. At nakikita natin ito sa paligid natin, di ba? Lahat ng nasa paligid natin ay kaloob mula sa Diyos na makapangyarihan. Halimbawa, ang ating paningin, ang kakayahan nating makarinig, ang kakayahan nating mag-isip, magnilay-nilay. Alam nyo. Ang katotohanan na tayo ay pinapakain, hindi tayo natatakot sa gutom. Sa mga pinagpala ng pagpapalang ito, sa mga nakatira sa tahimik na kapaligiran, hindi kayo natatakot sa buhay ninyo. Di ba? Ito ay mga pagpapala. Ibig kong sabihin ang pagpapala ng mismong pag-iral. Kung ang Diyos na makapangyarihan ay hindi tayo inilabas mula sa kawalan tungo sa pag-iral, di ba? Anong susunod? Kung wala siya, wala sa mga biyayang nararanasan natin ang mararanasan. Kaya ang maranasan ng mga biyaya ay isa ng biyaya sa sarili nito. Napakagaling niyan, di ba? Subhanallah. Kahanga-hanga, di ba? Luwalhati sa Diyos. Kaya nga siya ang pinakadakilang tagapagkaloob, ang nagkakaloob sa atin ng kanyang sa ganang kaloob na walang hangganan, nang hindi, alam mo, nababawasan ang kanyang kabutihan o pagmamahal. At ito ay nagbubunga. Ang ating kaalaman tungkol sa pangalang ito ay mayroong maraming praktikal na pakinabang. At mula sa mga ito, walang duda na lumalago ang pagmamahal natin sa Diyos na makapangyarihan. Dahil kapag nalaman natin na, subhanallah, may nagbigay sa atin ng ganito, di ba? Minamahal natin ang taong yon. Ngayon isipin mong malaman na ang Diyos na makapangyarihan, ang ating lumikha, ay nagbigay sa atin ng regalo o mga regalo na walang ibang makapagbibigay mula sa kanyang nilikha. Ano ang ginagawa nito? Sa ating puso patungo sa Kanya. Walang duda, nabubuo sa atin ang isang natatanging pag-ibig. Isang pag-ibig na walang katulad para sa Diyos na makapangyarihan, di ba? At iyan ang nagtutulak sa atin na sambahin siya. Isa pa sa benepisyo ng pagkaalam sa pangalang ito ay maliit ang ating pagkakabit sa ari-arian ng iba. Hindi tayo ganong nakakabit sa kung ano man ang itinuturing ng mga tao na alam mo mahalaga sa kanilang panahon. Minsan itinuturing ng mga tao ang kasikatan, alam mo bilang sukatan ng halaga sa panahon at nararamdaman nila na alam mo ito ay isang pagpapala. Okay. Kaya kung ito'y pagpapala, ang Diyos na makapangyarihan ang nagbigay niyan sa iyo at hindi tayo dapat mainggit diyan dahil ang Diyos ang nagbigay sa kanila at ang Diyos ay makapagbibigay din sa atin. At kung hindi pa niya tayo binigyan, walang duda, batay ito sa banal na karunungan. Hindi dahil ang Diyos ay hindi kaya o wala siya. Gaya ng sabi namin, ang kanyang kasaganaan ay saganang sagana. Ang kanyang kasaganaan ay saganang sagana. Hindi ito kailanman nababawasan. Diba? O baka yung kasikatan na yan, hindi naman laging pagpapala, pero yan ay usapan sa ibang pagkakataon, di ba? Kasi tungkol ito sa mga paradigma, at ang mga ito ay mga subhetibong aspeto. Pero ang punto ay, alam mo, anuman ang kinikilala ng isang tao o ng isang grupo ng tao sa isang panahon bilang isang pagpapala, iyon ay mula kay Al-Mannan, mula kay Allah, ang tagapagbigay, ang nagpapalabas ng kanyang kabutihan sa hindi maisip na sukat. At isa sa mga benepisyo ng pagkaalam nito ay pinipigilan tayo nitong mainggit sa kung ano ang mayroon ng iba at inuugnay tayo sa nagbibigay. Ang pagkaalam na
Kung hindi niya ibinigay sa atin, kung gayon ay ibinigay niya sa atin, dahil ang tanging dahilan kung bakit hindi niya ibinigay sa atin ay dahil sa kanyang kaalaman, ito ay aayon sa kanyang kaalaman, alam niyang ang pagpapalang ito sa isang partikular na tao ay maglalayo sa taong ito mula sa Diyos na makapangyarihan. Kaya ang Diyos na makapangyarihan na hindi nagbibigay sa isang tao kahit siya ay almanan, ang tagapagkaloob ay nagtuturo sa atin na siya ay nagbibigay sa atin kahit hindi siya nagbibigay sa atin. Subhanallah, binibigyan niya tayo kahit hindi niya tayo binibigyan dahil ang tanging dahilan kung bakit hindi niya tayo binibigyan ay upang matiyak na mananatili tayong malapit sa Kanya. Ang kaalaman ng Diyos na makapangyarihan ay lubos at tinalakay natin ito sa mga nakaraang episode, hindi ba? Kaya alam niya ang mga kahihinatnan ng ating hinahangad. Subhanallah, kaya ang almanan ay tumutukoy sa tagapagkaloob, ang nagbibigay ng walang hanggan. Ang kanyang kasaganaan ay lubos na sagana at kahit hindi siya nagbibigay, nagbibigay pa rin siya. Pag-isipan ninyo ang pahayag na iyan. Mahal ko kayong lahat alang-alang kay Allah at ipinapaalala ko sa inyo ang Panginoon. Hanggang sa muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.